So, there could be, mga kababayan, a great happy reunion. So, hindi na mag-iyak-iyak si Bongo at saka si Bato de la Rosa na miss na nila si Tatay Digong nila. This time, mga kababayan, magiging magkakasama na sila sa dahig. Yan ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Yan ang breaking news ngayon. Pinahamak ni Digong ang lahat niyang mga opisyal. And willing din, mga kababayan, na maging partisipan kasi kung hindi sila willing, sana kinontra nila, inadvise nila yung matanda. Yan lang, lahat sila proud, including Vitaliano Aguirre na Justice Secretary ni Digong, mga kababayan. Lahat sila proud. Pero dito po yung consequences ng kanilang mga aksyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, yung breaking news ngayon, yung mga dating opisyal ni Digong, kasama mga kababayan si incumbent Senator Bato de la Rosa at saka si Bongo, pinangalanan na, sinama na mga kababayan ng ICC bilang mga co-perpetrators sa crimes against humanity na kinakaharap na kaso po ni dating Pangulong Digong. Yan mga kababayan, ang sabi dito sa balita ng Daily Tribune, ICC names ex-top officials in Duterte drug war case. Kasama si Bato de la Rosa, si Bongo, si Vicente Danao, si Camilo Casculan, dating PNP Chief Oscar Abayalde, kasama din si Dante Giran, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, tapos si Isidro La Peña. Di anong ibig niya na sabihin, Mr. Maravillas? Ang ibig sabihin nito, itong mga pinangalan ng mga opisyal, susunod na ito kay dating Pangulong Digong sa dahig. Pag lumabas yung mga warrant of arrest, ng sabi, nauna si Bato de la Rosa. Pero I think baka sabay-sabay na to. Sabay-sabay itong i-deliver, mga kababayan, papuntang dahig. So at least may kasama na po si Digong. Hindi na malulungkot. This is a great reunion, mga kababayan, ng mga opisyal ni Digong. Ito yung post, mga kababayan, ni Atty. Cristina Conti, Assistant to the Prosecutor. Yan ICC update. Charges co-perpetrator, sabi niya. The Office of the Prosecutor has uploaded a lesser redacted version of the document containing the charges, similar to the information in the Philippines, which shows the names of the co-perpetrators of Rodrigo Duterte. Ito siya, mga kababayan. So sabi dito, we have seen the DCC before. It was filed in July 2025 but only made public in September. But this is the first time significant details have been disclosed. The list of named co-perpetrators or loosely masterminds of killings in the war on drugs are policemen and close associates from Davao. Ronald Bato de la Rosa, former PNP Chief, Vicente Danao, former PNP Counterintelligence Operations Director, CIDG Operations, and MPD Director Camilo Casculan, former PNP Operations Chief Oscar Abayalde, former NCRPO Chief, later PNP Chief Bongo, former Special Assistant Dante Giran, former NBI Director Isidro La Peña, former PDEA Chief, saka po si Vitaliano Aguirre, former Secretary ng Office ng Department of Justice. Sabi ni Atty. Conte, this shows that the plan was crafted not only to ensure implementation but to ensure impunity. The involvement of those in the investigating units which should have acted as the killings happened is material to the plan. This also emphasizes that the war on drugs began in Davao. These charges will be read on Monday, February 23, at the confirmation of charges hearing, sabi po ni Atty. Conte. So there could be, mga kababayan, a great happy reunion. So hindi na mag-iyak-iyak si Bongo
at saka si Bato de la Rosa na miss na nila si Tatay Digong nila. This time mga kababayan, magiging magkakasama na sila sa dahig. Yan ang ibig sabihin nito mga kababayan. Yan ang breaking news ngayon. Pinahamak ni Digong ang lahat niyang mga opisyal. And willing din mga kababayan na maging partisipan kasi kung hindi sila willing, sana kinontra nila, inadvise nila yung matanda. Yan lang, lahat sila proud, including Vitaliano Aguirre na Justice Secretary ni Digong mga kababayan. Lahat sila proud. Pero dito po yung consequences ng kanilang mga aksyon. Kasabi dito, opisyal lang pinangalanan ng Office of the Prosecutor ng ICC. Itong mga senador at iba pang opisyal ni Digong, lumabas ang kanilang mga pangalan sa public lesser redacted version ng dokumento containing the charges na may pitsang February 13, 2026 na inihain sa pre-trial chamber 1 sa kasong the prosecutor B. Rodrigo Duterte. Inilabas ito ilang araw bago ang confirmation ng charges, hearing na nakatakda sa February 23 hanggang 27 sa dahig. Ang theory ng prosecution, isang common plan yung ginawa. Ayon sa prosecutor mula November 1, 2021 hanggang March 16, 2019, may sinasabing common plan o mano si Duterte at yung kanyang mga itinuturong kasabwat upang in-neutralize ang mga pinaginalaang kriminal, lalo na ang may kaugnayan sa illegal drugs sa pamamagitan ng marahas na krimen, kabilang ang pagpatay. Ang term na neutralize po, synonymous doon sa pagpatay. Neutralize niya. Yan ang common understanding pag inutusan ng isang tao, law enforcement agency, head, neutralize. Lantadan po mga kababayan yung mga utos ni Digong, kill. Di ba po? And that is a public knowledge. Kaya yung kokontra sa ganitong pananaw, malabo na maniwala ang publiko. Di ba po? Malinaw. Nagsimula sa Davao hanggang sa buong Pilipinas nang naging Pangulo, si Digong po. Ganon yung kanyang policy. Common plan yung tawag. So sabi dito sa balita, si Duterte ay sinampaan sa ilalim ng iba't ibang mode of liability, gaya ng indirect co-perpetration, ordering in or inducing, aiding and abetting. Siya mismo yung nag-utos po. Hindi man tinatago ni Digong, tinuro pa nga po sa Quadcom investigation. Yan na niya, lahat yan, death squad. Di ba? Lahat yan, death squad. Yan si Bato, death squad din yan. Sabi ni Digong doon sa hearing ng Congress. Ito. Ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Malinaw. Buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Malinaw ang ebidensya po? Recorded? Nung presidente ako, ganun rin sa command conference. Ganon din daw. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Ito pa, May I yes, sir. Interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police. Pinamag lahat ni Digong. Puro commander ng death squad yan. Di ba? Kaya tama ito.
na binabasa nating balita. Sakto po. Si Duterte ay sinampahan sa ilalim ng iba't ibang mode of liability gaya ng indirect cooperation, ordering in or inducing, aiding in abetting. Ipinapakita sa dokumento ang aligasyon na ginamit umano ni Duterte ang kanyang de jure at de facto control sa mga power structures. Ibig sabihin, by law or by right, kasi presidente siya, commander-in-chief, siya yung nag-utos po. Sabi ni Digong, ako niyang managot. Ang problema, hindi lang siya ang mananagot, pati yung mga inutusan niya. Diba? Pinahamak ni Digong sa kanyang paniwala, maling paniwala. Tapos nilaglag pa ni Digong sa investigasyon ng Congress. Tinuro mismo yung kanyang mga commander, si Bato de la Rosa. Death squad niya yan. Yan o. Sa right side ko, or lahat itong sa right side ko, puro commander ng death squad yan. Yan ang nakaupo niyan, si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo. Napakalinaw, mga kababayan. Yung mga pinagsasabi niya rin, pinadala yon. Pinadala sa ICC ng mga complainants. Admission, trap mismo si Trinap ni Digong yung kanyang sarili. Dahil sa sa kanyang kayabangan. Kita ninyo? Yun ang nangyari sa kanya. So, ito na ngayon. Mga opisyal na pinangalanan, si Bato de la Rosa, si Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Abayalde, si Bongo, incumbent senator, pati si Bato de la Rosa. Dante Guieran, Isidro Lapiña, Vitaliano Aguirre, dating DOJ Secretary, iba pang matataas na opisyal ng PNP at gobyerno. So sabi dito, ayon sa dokumento, ang pagtatalaga umano sa ilan sa kanila sa mahalagang posisyon sa PNP, PDEA, NBI at DOJ ay naging paraan para maipatupad ang kampanya laban sa droga sa pambansang antas. Binanggit ng umano'y covert reward system para sa high-value targets, financial incentives at promotion. Dito yung yung testimony na sumabit po si Bongo, pinangalanan siya na siya yung nagdi-deliver ng pera. Kalimutan ko yung pangalan ng isang colonel, remember? Na in-invite sa investigation. Sino nga yun po? Isulat na lang po ninyo dito. Yung isang colonel na napakatapang, siya yung in-invite doon sa hearing ng Congress. Sinabi niya itong ganitong sistema ng incentive na binibigay sa kanila. So may reward system. Mga pahayag na sinasabing nag-encourage ng killings mismo sa bibig ni Digong. Siya yung nagsabi mismo, admission, mga mekanismo para protektahan ang mga sangkot laban sa prosecution. Saklaw ng mga paratang, 3 bilang ng crimes against humanity ang isinampa. Count 1, mga pagpatay sa Davao City noong mayor pa siya, mayoral period ni Digong. Yung count 2, mga pagpatay sa tinaguriang high-value targets nationwide. Count 3, mga pagpatay at attempted murder sa barangay clearance operations. Sa dokumento, may 76 murders and 2 attempted murders na tinukoy bilang representative incidents. Ayon pa sa prosekusyon, ang kabuuang operasyon ay umano'y widespread and systematic at may kinalaman sa libu-libong pagkamatay sa buong bansa sa loob ng saklaw na panahon. So ngayon, ano yung susunod? Sa darating na confirmation ng charges hearing, titingnan ng mga hukom kung may substantial grounds to believe na nagawa ang mga krimeng isinampa. Yan ang threshold para magtuloy ang kaso sa full trial. So yun mga kababayan, ang breaking news ngayon. Sari-sari yung reaction ng mga tao. Yan o. Sabi ni Monsan, wheelchair at neck brace na yan.
Sabi ni Arnold Pubukan, yes, hindi pa Pasko pero parang Pasko na. Thank you Lord, bigyan ng parusahan yung mga nang abuso sa kanilang kapangyarihan. Sabi ni Angel Arc, a day of reckoning. Sabi ni Rolito Laceda Mahagway, quiet mode sila lahat ngayon, muted. Sabi ni Samuel Pogi, sumuko na kamo. Sabi ni Gila, agree. Sabi ni Felix Ababat, good news, let the law prosecute, justice prevail. Yan po yung mga reactions. So, intayin natin kung ano yung magiging mga pahayag nitong mga napangalanan. Si Bato de la Rosa po, hindi na nagpapakita. So, tingnan natin kung magsasalita si Bungo in the rest na mga napangalanan dito. Ang what is expected mga kababayan after na sila ay ma-mention na as co-perpetrators. Alam na natin ang susunod po, issuance ng warrant of arrest. And once the warrant of arrest na-release, it will be implemented sigurado. And di-deliver sila mga kababayan papuntang dahig ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Just like what happened kay Digong. Kaya sabi ni Louie Madlang Bayan, warrants of arrest to follow, susunod ang magtatago si Bungo. Sabi ni Oliver Samonte, Dem, Tay, kami din. Sabi ni John Calwing, may biglang magtatago, kaya pala napapabalitang gustong maging kaalyado ni BBM. Sabi ni Joser Killier Drino, ikulong na yan. So mababawasan po mga kababayan ang mga Duterte senators. Una, si Bongo, wala na si Bongo. Hindi na yan magpapakita. Unless mahuli na at i-deliver once na na-release yung warrant of arrest na matagal nang pinag-uusapan. Si Bongo ganun din. Plus mga kababayan, yung mga senador na sangkot sa flood control scandal. So dito naman sila sa local court. Si Bongo at saka si Bato sa International Court sa ICC. Yung mga senador, the rest of the senators, tulad po ni Chis, ni Jinggoy, ni Villanueva, local court po ang kanilang kakaharapin. So 5 agad mga kababayan ang mababawas, 4 na lang ang matitira sa Duterte Senator. Si Amy Marcos, si Marcoleta, si Cayetano, si Robin Padilla. So, kita na ninyo, mati yung impeachment kay Sara Duterte. O diba, mga kababayan? Kaya mga Duterte senators, mga kababayan, mga sympathetic kay Sara at kay Digong na belonging to the majority. May mga nasa majority, pero Digong, yung isa pang Cayetano, saka Villar. Pati mga kababayan si Loren, mag-iisip-isip na. Di ba? Mag-iisip-isip na kung ano ang posisyon sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Pag nagkamali sila, alam na ninyo ang mangyayari. O di ba? Lalo't yung kanyang anak na si Libiste walang tigil sa kakaingay. Yung pamilya Villar may kaso na din. Yung sa SEC, market manipulation. Mag-iisip-isip na sila mga kababayan. Di ba? So ano yan ito? Mr. Maravillas, political persecution. Wala man pong politika dyan. Walang kinalaman dyan. Mga kababayan yung politika. Ito, mga kaso na kinaharap nila dahil sa kanilang mga participation sa mga maling gawain. Di ba? Walang politika dyan. Kung hindi sila gumawa ng mga kalukuhan, walang ganyan. So, dati to, dahil sa kanilang mga maling gawain, walang dapat na isisi dito, kundi sisihin nila yung kanilang sarili. Di ba po, mga kababayan? Kasi yun ang magiging mga propaganda. Pinulitika niya kami, inipit kami. Walang ganon. Inipit ninyo yung sarili ninyo. Yan ang malinaw po. Kasi pumasok kayo sa problema. Wala man nagsabi sa inyong pumasok sa problema. Kayo ang pumasok mismo sa problema. O di problema ninyo yan. Di ba po?
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer survivors. Sa mga cancer patients pala po. Tulad nito, cancer survivor po siya. Si Yuli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic immune system booster trusted by survivors. Ganon din po si Maritoni Fernandez, cancer survivor din po siya. For inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. At ito pa yung bagong negosyo ng aking anak, yung prefab, fast to install, movable, expandable, eco-friendly po siya. S-Home, prefab supply, your dream space delivered now in Bicol for only 175,000 pesos. Get a fully insulated 18 square meter modern prefab unit ready for move-in. Ang specifications niya, 3 meter by 6 meter siya, 9 feet high ceiling, complete electrical lights, switches, outlets, steel door, and UPVC windows, fully insulated walls, and ceiling may choose option with CR and shower. From mini coffee shops to beach houses, the possibilities are endless. Perfect para po sa extra guest room or extension house. On-site construction offices, Airbnb, budget-friendly dormitories or apartments. So, don't wait months for traditional construction. Lilipat ka na lang. Mag-call lang po kayo sa kanyang number 0977-0982-884. Ayan po siya mga kababayan. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Prestige Bay, Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.